Lord, tonight, may you embrace us with your Holy Spirit. May you embrace us with your presence. You said to your words that 2 or 3 gathered together in your name, you are here in the midst of us. And now we are in faith, and we believe that you are here in the midst of us. Sinasamahan mo kami, O Diyos. At sa lahat ng aming maririnig ngayong gabi, ay tumimo sa aming mga puso. At hindi lang namin to basta marinig, bagos ito ay mapagbulay-bulay namin at maisagawa namin sa aming mga buhay. Lord, we want to be victorious. Gusto namin makasama sa inyong muling pagbabalik. Ito po ang aming salmo at dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. That is our declaration for tonight. So ang text pa natin ngayong gabi ay kinuha natin sa 1 Corinthians chapter 9 verse 24. Yan. Pwede ba sabay-sabay nating basahin? 1, 2, 3. Do you only one gets the prize? Run in such a way as to get the prize. Amen. Do you not know that in a race, sa isang karera, lagi natin sinasabi ang buhay ay hindi karera? But in a race, all the runners run but only one gets the prize. Isa lang ang mananalo. Tama? Wala namang nanalo sa isang karera na 3. Sabay-sabay sila. Laging isa lang. And they run in such a way to get the prize. Pastor, that's very confusing. Ang sabi natin, ang buhay ay hindi karera, sabi ng Bini. Pero bakit ngayon ang sinasabi ni... alam niyo po ba kung sino nagsabi nito? Apostle Paul. Ito po ang letter niya doon sa Church of Corinth. Hindi niyo ba alam na sa karera, ang lahat ng tumatakbo ay tumatakbo para mapalanunan ang premyo. And if we are going to continue, mga kapatid, so verse 25, everyone who competes in the game goes into strict training. They do it to get a crown that will not last. Ano sabi? Forever. They do it to get a crown that will not last. But we do it to get a crown that will last forever. Yung mga sumasali sa karera, they do it just to get, di ba? They're going into a very strict training. Talaga namang training kung training. Talagang pagkatatakbo yan, punong-puno ng weights. I mean, hindi naman punong-puno. May mga weights yan para at least gumaan sila yung pakaramdam nila. Pag tanggal ng weights, magaan na yung pakaramdam nila. So, mas talong bibilis yung takbo nila. No? But they do it just to get a crown that will not last. Pero tayo, we are doing it for the crown that will last forever. Therefore, verse 26, I do not run like someone running aimlessly. I do not fight like a boxer beating the air. So, ang title natin ngayong gabi, dapat may kabuluhan. Amen? Sabi mo sa katabi mo, dapat may kabuluhan. You know, we are not running this race, no? I mean, we are not running this race of life within us. No, hindi mo kailangan makapagkompetensya. Tama naman yung ang buhay ay hindi karera. May nauuna, may nauhuli, may nauhuling nauuna. Amen? But in this life, in our lives, no, sa mga kanya-kanya nating buhay, we have a race. We have a race to run. No? Sure win naman tayo eh. If we are not going to
give up. Amen? Well, let's continue. Lahat tayo, mga kapatid, sino ditong tumatakbo? Not literally, but in life. In life, we are running through something, no? Sa mga buhay natin, meron tayong mga tinatakbo, meron tayong mga direksyon na tinatakbo. Sino ditong kasama ko na merong tinatakbo na may direksyon? And kung wala ka pang direksyon na tinatakbo ngayon, or kung hindi mo ina-admit or hindi ka pa sure kung meron kang tinatakbo talaga, well, ito ang pinakasigurado. Lahat tayo may tinatakbuhan. You are running from something na hindi mo alam. That you don't want to admit that you're running from something. Sabi mo sa katabi mo, do you really run from something? Do you really run from something? Dapat yung may accent, do you really run from something? Alam mo yung past mo na gusto mo makalimutan. Yung mga problema mo na gusto mong malagpasan, you are running from something. Tama? May pinagdadaanan tayo na gusto nating makawala. Lahat tayo, we are running from something. Amen po ba? Gusto mo na mag-fit in ka sa environment na meron ka. Gusto mong makawala doon sa totoong ikaw. Kasi gusto mong mag-fit in doon sa environment na meron ka. So, true enough, na lahat tayo merong tinatakbuhang bagay na hindi natin maintindihan at ayaw nating i-admit that we are running from something. Okay, mag-alala, lahat tayo may ganyan. That even David, no, 1 Samuel 22, so David left Gath and escaped to the cave of Adullam. When his brothers and his father's household heard about it, they went down to him there, no, doon kung saan nagpunta si David. Alam niyo ba kung saan siya nagpunta? Class? All those who were in distress or in debt or disconnected gathered around him, and he became their commander. About 400 men were with him. No? From there, David went to Mizpah in Moab and said to the king of Moab, "Would you let my father and mother come and stay with you until I learn what God will do for me?" So he left them with the king of Moab, and they stayed with him as long as David was in the stronghold. Okay? But the prophet God said to David, no, "Do not stay in the stronghold. Go into the land of Judah." So David left and went to the forest of Hereth. So mga kapatid, just so you know, itong verse na binasa natin, David was in the cave. Alam niyo ba yun? David ran because someone is chasing him. Kilala niyo ba kung sino? King Saul. Alright. Even David ran. But there is one moment that David ran with alam mo yon, yung may buong tapang, at the same time, ignorance. Alam niyo yung mga bata, mga kapatid, kung papansin ninyo, yung mga anak ninyo na mga 2, 3 years old, 4 years old, 5 years old,
Makikita mo pag nandyan sa bahay nyo or basta may malaking space, takbo ng takbo. Si Brielle, takbo ng takbo. Pag pumunta yan sa bahay ni lolo niya at lola, kahit walang dahilan, tumatakbo. Di ba? Wala namang emergency, pero tumatakbo, makita mo, ang bilis pa tumakbo. Parang tiyanak kung... They're just doing it because of their excess energy. Tama? Mga bata hindi nila alam kung anong gagawin. Ignorant. Kaya takbo lang ng takbo. And si David was young. And ignorant. Di ba? Hindi niya alam kung ano yung papasukin niya. Ang alam niya lang, kasama niya yung tatay niya. Hello? Di ba ganyan ng bata? Ganyan ang nature ng bata. Basta alam niyang kasama niya tatay niya. Parang parang ballpen na ginagano, no? Takbo ng takbo yan kung saan-saan. Kasi confident siya, kasama niya tatay niya. Pero pag nakita niyang wala na tatay niya, si Brielle, o kaya nanay niya, pag nakita niya na wala yung magulang niya, iiyak na yan. Si David, tumakbo siya towards Goliath. And majority of the soldiers run from Goliath, but David ran towards Goliath. With innocence, mga kapatid, and with full trust in the Lord. Alam niyang kasama niya ang Panginoon. Tumakbo siya towards Goliath. And he defeated him. Those were the days na siya ay, alam mo yun, yung young, wild. Sipin mo? 9 foot tall. Tapos kasing height niya lang, si Johan. Di ba, no? Isipin mo na nga lang, halimbawa, magkaroon ng dito, ng face-to-face, magkatapat si Pastor Pau at saka si Johan. Talaga naman, papalag ba talaga si Johan doon? Kahit na nag-my day si Johan ng muscle, hindi papalag yun, mga kapatid. Nasaan na yung batang yun? Ipasok. Ang laki nun, no? Pero si David, di ba, ang tapang. And suddenly, nung nalaman ni King Saul na si David yung magiging susunod na king, siya yung champion, no? Chine-chase ngayon siya ni King Saul. Hinahabol siya ngayon, gusto siyang itumba, no? Para at least ma-preserve ni King Saul yung kanyang posisyon. No? So, si David ngayon, nagpunta siya ngayon sa cave. Alright. So, papunta na tayo doon. So, nagpunta siya sa cave, nagtago siya doon, nang walang kasama kahit sino. Di ba? Sometimes, mga kapatid, tayo, we run into a cave. Or, minsan napupunta tayo sa cave. Di ba ang nature ng cave madilim? Di ba? Yung feeling mo, naubusan ka na ng paraan. Paano mo malalagpasan? Paano ka makakasurvive sa pagsubok ng buhay na to? Diba? Praise God dun sa 7,000 na naging 100 plus thousand pesos. Diba? Easy peasy. Pero hindi natin alam kung anong pinagdaanan niya. Yung mga struggles niya while he's doing the deals, no? Habang ginagawa niya yung mga deal, hindi natin alam kung anong struggle niya.
Madalas ang tao nakatingin doon sa peak. Hindi niya nakikita kung ano yung nasa baba ng peak ng iceberg. Madalas tumitingin tayo doon sa success. Hindi natin alam kung ano pinagdaanan nung taong successful na yon. At yun lang yung pinapangarap natin, yun lang tinitingnan natin. While you are in a cave, ang tinitingnan mo yung liwanag ng iba at hindi yung posibleng gagawin sa'yo ng Diyos. Di ba? Ang hirap kayang kumuha ng liwanag sa ibang tao. Because that is generic. Tama? Minsan yung tinitingala mong tao, they will tend to fail too. Pero ang Diyos hindi. Diba? Pastor, parang supernatural naman ata. Alam ko na yan eh. God will not fail. Alam naman na natin to lahat. Tama ba? Pero bakit ang dami? Ang daming Kristiyano na nasa loob ng kuweba and they're asking for help. But they're still resisting it. Madalas, Christians resist an answered prayer. Because of what? Because of unfamiliarity. Di ba? Ang gusto kasing help, ang gustong tulong ng mga Kristiyano, kung ano yung mga magagandang bagay, kung ano yung supernatural, kung ano yung isang ganun lang. Di ba? Hindi natin nare-recognize yung tugon ng Diyos sa ating mga panalangin kasi we are expecting based on our expectation. Amen po ba? Alam mo yun, yung you are praying for someone to talk. Di ba? Tapos may lumapit sa'yo. You are receiving correction. Tapos sasabihin mo, hindi ito yung gusto kong tulong eh. Naranasan niyo na ba yan? Alam mo yun, you are in distress. Alam mo, sobrang stress ka na sa buhay mo, Insen. Sobrang gulong-gulo ka na sa buhay mo. At hindi mo na alam ang gagawin mo. Then a lot of people is trying to reach you out. A lot of people are trying to reach you out but you are resisting them. Dahil ang feeling mo, hindi ito yung inaantay kong tulong. Tama, mali? Kasi inaantay mong tulong, financial. Alam mo bang hindi ka pwede mag-isip ng matuwid pagka clouded ang isip mo? Hindi mo kaya mag-isip ng bagong opportunity pagka clouded ang isip mo? Hindi mo kaya mag-isip kung paano ka makakasurvive sa buhay pagka sobrang clouded ang isip mo? Hindi mo kaya mag-isip hindi mo kaya magkaroon ng forgiving heart pagka clouded ang puso at isip mo. That's why the Lord sent someone, di ba? The Lord sent His help to you, but you keep on resisting it. Kasi ang feeling mo, lagi na lang ganito, lagi na lang kamusta ang tinatanong sa akin. Pagod na akong sumagot ng kamusta. Hindi ko naman masabi na hindi ako okay. Pag kinamusta ka, kailangan sabihin mo, okay lang ako. Why do you need to say that even it's not? Bakit kailangan mo sabing okay ka lang kung hindi naman talaga? Alam mo, that is
yan yung pinaka-common problem ng mga Kristiyano. Listen. Ang common problem ng Christians, that's why they fail, is not to admit that they're not okay. Iyak na sila sa Panginoon. Pero pag may nagtanong, sabihin nila, okay lang. Hindi ka naman superhero, no? Di ba? Pwede mong sabihin, hindi ka okay. It's okay not to be okay. Tapos, mapapagod ka. Kakasabi ng okay, hindi mo kailangan sabihin okay ka. Kahit hindi. Di ba? Ang Diyos nagpapadala na ng tulong sa'yo. Kailangan mong i-recognize yun. Hindi laging sa timeline mo o hindi laging sa basehan mo bumabase ang Panginoon. Hindi laging sa pamantayan mo kumikilos ang Panginoon. Ang Diyos pag kumilos, misteryoso. Di ba? Alam mo kung ma-recognize mo yung tulong na ipinadala ng Diyos sa'yo to correct you, to rebuke you, to comfort you, magkakaroon ka ng clarification sa utak mo. And then after that sequence, makakapag-isip ka na. Maririnig mo na kung anong instruction ng Panginoon, kung anong next move na gagawin mo. Nakita niyo 'yan? 'Di ba? Nakita na ba kayo ng isang negosyante na sobrang clouded at stress siya sa buhay na naging successful? Kung may stress man siya, stress siya sa negosyo niya. Tama, mali? Naiintindihan niyo po? So, let's be sensitive mga kapatid sa kilos ng Panginoon. Huwag nating itulad o huwag nating antayin ang Diyos na biglang magbagsak ng salapi sa harapan mo. Yes. Hindi mangyayari yun. Even the time of Jesus, nagbigay siya ng instruction. Ano pambayad natin sa tax? Kunin mo yung unang dada na isda. Sa bunganga nun, may pera. Tama? Put down the nets. May instruction ng Panginoon. Hindi yan biglang, Lord, we are so stressed. Kailangan namin ng ganito, kailangan namin pambayad sa ganito para makasurvive kami. Ano yun? Biglang babagsak ang Diyos ng pera sa harapan mo. Ito na pambayad, anak. Di ba? Lagi may instruction. At hindi mo maririnig ang instruction na yon ng klaro mula sa Panginoon pagka hindi ka nagbababad sa salita niya. Ano nga asahan mong instruction mula sa Panginoon kung ang binababad mo, kung binababad mo ang sarili mo sa puro negatibong bagay. Di ba? People are trying to reach you out. People are trying to go down. To put their levels down. Para lang ma-reach you out ka. Di ba? Pag may-reach out ka, you need to kneel down. You need to bend your knees to reach out people. Tama, mali? Tapos hindi mo na-recognize. Bakit? Kasi punong-puno ng negativity yung isip mo at yung puso mo. Tama, mali? So, iiwasan po natin yan. Huwag mo natin aantayin dumating tayo sa punto na ganun. Lahat ng tao, nagkakamali. Hello? Tama po ba? Even David. Even Moises. Hello? Si Moses, saan siya tumatakbo? Lahat ng mga kilala niyong heroes of faith natin, lahat sila may tinakbuhan. Si Moses, saan siya tumakbo? Saan siya tumatakbo? Doon sa responsibilidad niya na mayroon siyang tinagong. Diba? Si AJ nagbabasa ng ano yan eh, the Book of Enoch. Diba? Meron siyang tinagong, ay, hindi alam ng mga tao to. May tinago siyang katawan. Dahil pinoprotektahan niya yung kanyang bayan.
Meron siyang napatay. Tama? Oh. So, yun yung tinatakbuhan niya. Oh. Naintindihan natin? Si David, ganun din. Tinatakbuhan niya. Mamaya tayo dito. Tandaan natin mga kapatid, lahat tayo merong panawagan mula sa Panginoon. Lahat na nakakarinig dito ngayon, you have your calling. Alam mo kung bakit nasasayang yung calling? Kasi you are focusing doon sa contradict circumstances ng buhay. Amen? When life contradicts your calling, it is so confusing. Tama? Nakaka-confuse. Lord, akala ko ba tinawag mo akong maging ganito? Akala ko ba tinawag mo akong maging tagapaglingkod mo? Pero bakit ganito yung nangyari sa buhay ko? Hallelujah. Mabuti nga sana kung nare-recognize mo that you have a calling eh. Ang problema, yung hindi mo na ma-recognize yung calling mo because of this life na para sa'yo unfair. Di ba? Napaka-unfair ng buhay. Bakit sila ganire? Bakit sila ganun? Alam mo, sabi ko nga eh. Sabi ko kay Bricks noong nakaraan, when you go to church because you were expecting for money, for financial breakthrough, then your God is money. When you give your tithes and offering inside that basket or inside that box, and you're expecting for a return of investment, then your God is money. Tama, mali? When you're doing good to others, because you believe that God will bless you so many things, then your God is material things. But when you are doing good to others because you are afraid of this divine God, and you're doing it out of respect sa ating Panginoon, then your God is God. When you are going inside the church, when you are going here, no, kung tayo ay pumupunta dito sa simbahan dahil gusto mong matuto at makarinig ng salita ng Diyos, totoo at tama yung nasa puso mo. Ang Diyos mo ay ang Panginoon. Amen? Amen? Dapat, yun pa lang mag-gauge na natin yung sarili natin eh. Tama? Alam mo yung, makikita mo yung sarili mo, parang medyo nagkukulang tayo. Kailangan natin magsimba ulit. Kailangan natin mag-commit sa ministry para gumaan ang buhay natin. Ganon ba kaliit ang tingin mo sa Panginoon? Lahat tayo may calling. Huwag tayong malito dahil lang sa mga nangyayari na circumstances sa buhay natin. Natural, mayroong contradicting events na mangyari sa buhay natin. Ang sabi ng Panginoon, take heart, for I have overcome the world. Diba? In this world, you may have so many tribulations. Sabi niya, take heart, for I have overcome the world. Diba? Lahat tayo pinagdadaan ng problema, pero walang problema ang hindi dinanas ng iba na napagtagumpayan din nila. Amen po ba? Ganon talaga. Tinatawag ka ng Diyos for this, pero ang buhay, kino-confuse ka for this. Sabi ni Pastor Nicky kagabi, you will know them by their fruit. Amen po ba? That is very simple phrase. But kung i-meditate mo yon, di ba sabi ko last time, kamusta bulay-bulay? Di ba? Kasi kung wala ka ng meditation sa inyong mga buhay, sa ating mga buhay, wala na tayong meditation mga kapatid, hindi na natin ma-identify kung ano yung mga fruit na dapat mong bantayan. Pambihirang mga kapatid, napakalawak ng SOCMED. Tama? Napakalawak ng social media. Makakarating ka ng India, di ba?
Apat to. Di ba? Biruhin mo, nasa Pilipinas ka, makakarating ka ng India. Dahil lang sa newsfeed mo. Kung yun at yun ang ipapasok mo sa iyong puso't isipan, ano na lang ilalabas mo? Wala nang kayang i-remind ang Holy Spirit sa'yo. And even the Holy Spirit is reminding you, hindi mo ma-recognize ang boses niya kasi nga punong-puno ka ng kamunduhan. Amen? This life, every one of us, merong calling. Sabi mo sa tabi mo nga, palalahanan mo, may calling ka. Hallelujah. Di ba? Lahat tayo, merong original na disenyo ang Panginoon. Amen? Tayo ay dapat mai-restore natin ang dominion sa atin. Hello? Di ba? Lahat tayo may kanya-kanyang dominion. Yan po ang original plan at original purpose ng Panginoon sa bawat isa. Pero hindi natin makita yung calling na yon kasi nga clouded tayo with the other things. Hindi naman talaga lilinya ang mundo doon sa calling mo. Tandaan mo yan. Yung mundo punong-puno ng hate, envy, lust. Ano pa? Anger, hate, hatred. Di ba? Pride, shame. Yan ang linya ng mundo. Mga kapatid, that's the line of this world. Yun po natural law nitong mundo na ito. At kailangan mo ng fame. Di ba Kailangan mo ng something para mapatunayan sa tao that you are something. Di ba? Alam mo mga kapatid, marami akong naging opportunities to be someone sa mata ng mundo. No? Yung asawa ko ay maniwala sa akin eh. Hindi niya kasi ako nakilala nung prime ko eh. Di ba, di ba, pambihira, nakapag na tayo. Di ba? Di ba, dati nakapag-taping naman tayo, sa ABS, may mga projects na sana tayo. Maraming opportunity na pwede akong i-grab. But that's the other thing. Nakuha natin? Pero yung calling ng Panginoon ay nandito sa kabila. Hindi man ako kilala ng mga tao, pero ang Diyos ko kilala ko kung sino ako. So anong pipiliin mo? To be someone in the eyes of this community or to be someone in the eyes of God? Amen? David did not have to chase the crown. Amen? Si David, hindi niya na kailangan habulin yung corona. Yung corona na mismo humabol sa kanya. Tumatakbo nga siya tama ba? Tinatakbuhan niya na nga Hindi naman siya uhaw na uhaw maging hari. Hello? Di ba? Kaya nga siya nagtatago sa kuweba kasi nga hinahabol siya ni King Saul. At yun, kinikilala niya. Di ba, mataas ang respeto niya doon sa hari na yun Amen po ba? So lahat tayo, mga kapatid, ay may panawagan mula sa Panginoon na hindi lang natin talaga nare-recognize. At yung iba, tinatakbuhan yung calling na yun. Kasi, bakit mo tinatakbuhan yung calling mo? Kasi you are afraid
to be nothing by the eyes of this world. Hello? Tama ba? Takot na takot tayo na maging wala lang sa paningin ng ibang tao. Tama po ba? Sabi mo sa katabi mo, you are anointed. Huwag kayong maniwala sa mga sinasabi ng demonyo that you are not anointed. Alam mo kung bakit nawawala yung anointing? Kung bakit hindi na-announce yung anointing? It is because of the hindrance of your heart and minds. No? Your anointing is an announcement. Di ba si David, when he is been announced as a king, he is already anointed before the announcement. Amen? Lahat tayo anointed. Pag tayo ay sumusunod sa Panginoon, we are all anointed. Hindi natin kailangan ma-recognize by a lot of people in order for the anointing to be real. Amen? Being recognized doesn't mean real. Amen? Being recognized doesn't make it real at all. Hindi porket recognize ka, hindi porket kilala ka, totoo na yon. It is what it is. You're anointed, that's it. Kahit ano pang sabihin ng iba. If God chooses you, that's it. Amen? Sometimes, yung mga bagay na nagpapagalaw talaga sa atin o yung mga bagay na pag-move sa ating mga pananampalataya, hindi yung mga bagay na gusto nating makuha, pero yung mga bagay na tinatakbuhan talaga natin. Amen? Walang kinalaman yung mga gusto mong makuha. Ang totoo, tumatakbo ka kasi ayaw mong makita yung ayaw ng iba. Hello, are you there? Ayaw mong makita yung sarili mo na ayaw ng iba. Ang gusto mo, makita yung sarili mo na gusto ng iba. Kaya tayo tumatakbo. Hindi dapat ganun, mga kapatid. Dapat laging may kabuluhan. Dapat lahat ng ating kinikilos, lahat ng ating mga sinasabi, lahat ng ating mga desisyon na gagawin, lagyan natin ng kabuluhan. Amen po ba? Hello? So the significance of this context, mga kapatid, yung pinag-uusapan natin, David is a king. David is a king. Pero siya ay nasa kuweba. He's not running from a giant or he's not running for his assignment. Hindi siya tumatakbo mula doon sa pinagkakaloob sa kanya ng Panginoon or iniaatang sa kanyang bagay ng Panginoon. He is running from the king and he is running from what he is going to be. Hello? Yun yung matindi. Tinatakbuhan natin yung karapat-dapat talagang maging sino tayo. Amen? Alam nyo, ito example. Nakita na ba kayo ng aso at pusa? Minsan may nakikita akong pusa na mas matapang pa sa aso. Yung aso ang laki. Di ba, no? Kung titingnan natin, parang nakakatawa, no? Ang tapang ng pusa, proud pa ngayon yung pusa kasi ang tapang niya, yung aso tumakbo. Pero hindi nyo ba naisip, or itong pusa na to hindi niya nga naiisip na pag yung aso na yon came to his senses na mas malaki pala siya doon sa pusa at mas malakas pala siya doon sa pusa, kawawa yung pusa.
Tama, mali. Tayo, mga kapatid, we need to come into our senses. We need to come into our senses. Kailangan makilala natin kung sino talaga tayo. Kung ano talagang panawagan natin sa ating Panginoon. Amen. So tinatakbuhan ni David yung king, no, na supposedly mentor talaga niya. Dapat si King Saul mini-mentor niya si David eh. So dapat si King Saul pinapasa niya na sana yung baton kay David. No? As a king, I pass this baton to you as my successor. Di ba? King David. Pero hindi eh. May mga taong parang si David at meron din mga taong parang si King Saul. Di ba? People needs to move on. Some people needs to move on. Some people needs to face. Yun ang problema, mga kapatid. Naintindihan natin? Ang mahirap, mga kapatid, no? Kailangan mong harapin kung sino ka talaga from the Lord, in the eyes of the Lord. Pero ayaw mong harapin at tumatakbo ka. Yung iba naman, kailangan mo na mag-move on. Kailangan mo na mag-move on, pero ayaw mo mag-move on. Namubuhay ka doon sa past. Hello? Nabubuhay ka doon sa experience mo. Tama, mali. Di ba lahat tayo may mga bad experiences? Na kailangan mo na sanang kalimutan, pero ayaw mo makalimot. Hindi ka makapag-push through, hindi mo mapasok yung isang opportunity because of bad experiences. Kasi nangyari na dati ito eh. Nangyari na dati yung ganyan. Nung ako ganito, ganyan nangyari. So, wag na. So, sayang. Hindi natin nakukuha yung dapat na sino tayo because we can't move on. Sabi mo sa katabi mo, move on, kapatid. Oy, ba't? Sabi mo sa katabi mo, don't let the place you are in right now make you confused about the person that you are. Naintindihan? Huwag mo hayaan yung sitwasyon mo ngayon ay magulo kung sino ka talaga. Kasi madalas yung mga kinasasadlakan nating sitwasyon, yan yung nagpapagulo. Pinaliliit niya yung tingin sa sarili mo. Pinagmumukha ka niyang wala. Pinagmumukha ka niyang walang kwenta. Pero ang totoo, you are better than that. Hallelujah. Oh, praise God. Every king will have their caves. Lahat tayo magkakaroon ng sarili nating mga caves. And that's what we call circumstances. Amen? Di ba? Doon sa pinag-aaralan natin sa kingdom, we are all kings. Tama? And the King of Kings is Lord Jesus. Tama, mali? So we are all kings. Lahat tayo may mga circumstances sa buhay. But don't let that circumstances, don't let that cave forfeit or discontinue what God has put into your heart. Huwag mong hayaan yung circumstances mo sa buhay, yung mga problema pinagdadaanan mo, huwag mong hayaan yan ang magtigil o pumutol doon sa destiny mo na ibinigay ng Diyos sa'yo. Di ba? Maraming tao, maraming Kristiyano tumitigil na doon. Maraming tao, maraming Kristiyano, pag nakaranas ng sobrang bigat na problema, humihinto na.
Tama? Sino ditong naiisip, or imagine niyo na lang, kayo yung nasa posisyon ni David. Dalawa lang pwede mong gawin. Pumalag ka o tumakbo ka. Tama? Yung iba doon, papalag. Di ba? Wala akong pakialam kung hari ka. Suntukan na lang, guys. Di ba? Yung iba, tatakbo kasi gano'n na lang yung paggalang nila doon sa hari eh. Tama ba? Meron lang dalawang tao, meron dalawang klase ng tao, tatakbo at saka papalag. Tama ba? Hindi nyo alam yon? Saan kayo doon? Kayo ba yung taong pagka hinahabol na ng hari para tugisin, nakatayo lang kayo? Walang neutral. Dalawa lang, papalag ka or tatakbo. Pagka meron naghahamon na suntukan, dalawa lang naman yung gagawin mo eh, papalag or tatakbo. Sayonara. Tama po ba? Pero wag nating hayaan yon ang magtigil doon sa gustong ipagawa ng Diyos sa buhay mo. Doon sa mga gusto niyang gawin mo, doon sa purpose niya na dapat mong kinalalagyan at dapat mong gawin. Amen? The devil just wants you to give up. Yun lang po ang hangarin ng demonyo. Sumuko ka. Pag sumuko ka, tapos na. Panalo na siya. Tapos na laban. Amen? Pero habang lumalaban ka, habang tumatakbo ka to something, towards your goal, hindi pa tapos ang laban. Huwag kang masisiraan ng loob. No? Huwag kang mapanghihinaan ng loob. Hindi pa po tapos ang laban. Habang may buhay, may pag-asa. Di ba? Ang sumusuko ay hindi nagwawagi. At ang nagwawagi ay hindi sumusuko. Hallelujah. Sabi mo ulit sa katabi mo, you are chosen. You are chosen. Alam mo, habang ikaw ay hindi na natin talaga maaalis that we are chosen. Tayo'y pinili na ng Diyos. Amen? Sabi mo sa katabi mo, pinili ka ng Diyos. Pinili ka ng Diyos. Di ba? Huwag kang magpapadistract. Kahit na hinahabol ka ng mundo, huwag mong alisin sa isip mo na pinili ka ng Diyos. Hinahabol ka ng mundo sa pamamagitan ng ano? Ng problema, ng kasarapan, ng karangyaan. Yan ang mga umahabol sa atin. Kaya minsan nakakalimutan na natin that we are chosen. Kaya nga sabi, no, even the elect will be deceived in the last days. Hello, narinig niyo ba yan? Even the elect will be deceived. Kaya huwag tayo magpapadaya sa mundo. These are just temporary. Alam mo mga kapatid, araw-araw may namamatay, tama? At araw-araw, merong properties na naiiwanan. Merong pera na nai-stack up na sa bangko. Tama, mali? Biruin mo, pag namatay ka ngayon, ang dami mong pinaghirapan sa buhay, sino makikinabang? Anak mo, di ba? Oh, praise the Lord, hallelujah. Pag yung anak mo naman, natapos na, sino makikinabang? Pag naunang yumao yung anak mo, ang makikinabang yung asawa. Yung asawa ng anak mo, mag-aasawa ulit ng iba. So they are totally strangers from you. Tama? They are now total strangers from you. So isipin mo yun. But don't get me wrong. Wala akong sinabi maging tamad na bawat isa. Pero sinasabi ko, don't focus in this thing. Amen? Run the race. Sabi, dapat may kabuluhan. Amen? Alam mo, doon sa mga achievements na meron tayo, the Lord is being glorified. Okay yun. But never, never mong kakalimutan ang Panginoon.
Amen po ba? Kung ikaw, yung mga taong maraming achievements na sa buhay, pero hindi nakakalimot sa Panginoon, praise the Lord. Amen? Kung ikaw yung tao na wala pang napapatunayan dito sa mundong ibabaw, pati sa mga magulang mo, sa kapatid mo, sa nanay mo, sa tatay mo, sa pinsan mo, sa friends mo, wala ka pang napapatunayan at hindi ka pa rin nakakalimot sa Panginoon, praise the Lord. Amen? At wag mong kakalimutan ng Panginoon. Amen po ba? Ito, tool. Bigyan natin ng tool. Kasi pag habang tayo ay nasa circumstances, habang tayo ay nasa loob ng kuweba, may kailangan kang gawin. Tama? Alam nga namang nasa problema ka, tinambayan mo lang yun. Tapos after that, okay ka na ulit. Wala nang problema, easy peasy. Hindi. Psalms chapter 142, ito yung iniiyak ni David at prayer niya. 142 verse 3 to 4, ay to 6, no? To 7, ilagay na natin hanggang 7. When my spirit grows faint within me, it is you who watch over my way. In the path where I walk, people have hidden a snare for me. Look and see, there is no one at my hand, or at my right hand. No one is concerned for me. Di ba ganyan naman lagi nararamdaman natin pag tayo nasasadlak sa problema? I've been there. Alam mo, dumating ako sa ganyan, parang gusto ko nang talagang tapusin ang buhay ko kasi parang wala nakakaalala sa akin. Ganyan ang mararamdaman natin pag tayo nasa gitna ng problema. Self-pity. Tama? Oh. I have no refuge. Wala na akong kakapitan. Ganyan ang pakiramdam ni David doon, no? No one cares for my life. I cry to you, Lord. I say, you are my refuge, my portion in the land of the living. Listen to my cry, for I am in despair. I am in desperate need. Rescue me from those who pursue me. No? For they are too strong for me. Di ba? Set me free from my prison that I may praise your name. Then the righteous will gather about me because of your greatness or goodness to me. Yun ang prayer niya, Lord. Yun ang supplication niya. No? Yun ang petition niya sa Panginoon. Hallelujah. But, tingnan niyo mabuti. 1 Samuel chapter 22 verse 2, yung binasa natin kanina. All those who were in... dito muna. David left, di ba? Ito yung umalis na siya eh. Nagpa-pray siya. Kanina, doon sa 142, nagpa-pray siya, Lord, please. Wala na nagmamahal sa akin. Wala nang nakakaalala sa akin. Pero all those who were in distress, yung mga nakaalam na si David ay umalis at nasa kuweba, they went down to him there. Pinuntahan siya doon. Sino yung mga pumunta sa kanya? All those who were in distress or in debt or discontented. Ano tawag doon? 3D. Galing, di ba? 3D. Ano yung mga yon? Distress, in debt, discontented. Yun yung mga taong pumunta sa kanya. Di ba yung prayer niya doon sa verse 7, set me free. Diba? Then the righteous will gather about me. Yun yung prayer niya eh. The righteous will gather. Pero ang dumating sa kanya, distress, in debt, discontented. These are the 3D armies. Diba? About 400. Tama? About 400. Biri mo mga kapatid, no? David is praying, the righteous will gather about me. Madalas o minsan, yung prayer mo, ganito, pero iba ang ipapadala sa iyo ng Diyos. Bakit? Dahil ba pare-pareho silang distress? Pare-pareho silang discontented? Pare-pareho silang in debt? Hindi.
Pagka gano'n ang pinadala sa'yo ng Diyos, ibig sabihin, you are stronger than them. Hallelujah. Naintindihan natin? Pagka meron kang pinagpipray at may dumating sa'yo, think about it. Kung ano man yung dumating sa'yo, meditate it. At maintindihan mo. Sa ngayon, hindi mo pa maintindihan, but later on, you will understand. Amen? Hallelujah. Alam mo, minsan, yung expectation, that is a compliment. Bakit parang feeling mo, hindi ka significant? Parang feeling mo, hindi ka nare-recognize. Parang feeling mo, hindi ka pinupuri ng iba. Pero yung ibang tao na pupuri, hello? Lahat naman ginagawa mo, lahat ng magagandang bagay ginagawa mo, pero hindi napapansin yung mga magandang bagay na ginagawa mo. Pero yung isang taong yon, napansin yung magandang bagay na ginawa, kaya pinupuri. Alam mo kung bakit? Huwag mong isipin na wala kang kwenta. Because every expectation is a compliment. Hindi ka na napapansin kasi consistent ka na. Naintindihan natin? Hindi ka na napapansin kasi consistent ka na sa ginagawa mo. Hindi na napapansin yung mga bagay na ginagawa mo para sa'yo malaki kasi consistent ka na. Subukan mong hindi gawin yung mga natural mong ginagawa, mapapansin. Tama, mali? Tignan mo. Halimbawa ako, ito yung relasyon namin ng tatay ko. Lagi akong present, pero hindi niya ako napapansin. Pero pag late lang ako, asan ka na? Kasi consistent. Pag si Pastor Pao wala, nasan si Pastor Pao? Pero pag lagi nandyan, hindi napapansin. Tama? Kasi consistent. Kaya tapikin mo sarili mo. Consistent ka kasi. At huwag matuwa yung mga lagi na pupuri. Alam niyo kung bakit kayo laging pinupuri? Kasi kayo yung mga hindi consistent. Okay? Naintindihan natin? Kaya ka napupuri, napapansin kasi yung maganda mong ginawa kasi hindi ka consistent. Kasi hindi ka naman madalas gumawa ng maganda. Gumawa ka ng maganda isang beses, kaya ka napansin, kaya ka pinuri. Every expectation is a compliment. Hallelujah. Naintindihan natin? Hindi porket pinupuri itong tao na to, siya na yung magaling. Kaya siya pinuri kasi, wow, himala. Tama? Di ba? Kita mo, si Fresi lagi nandito. Hindi napapansin kasi consistent. Pag wala, napapansin. So kung gusto mo mapansin, huwag ka magsimba. Di ba? Nagets mo? Oh. Tingnan mo. Sino ba yung mga wala sa upuan? Si Jane. Yung mga hindi madalas magsimba ng Wednesday, subukan mo one Wednesday umattend, pupuriin. Yes. Amen? So pagka hindi ka madalas napapansin, huwag kang malungkot. Ibig sabihin nun, you are doing good. You are consistent. Hallelujah. Purihin ang Panginoon. Palakpakan mo naman sarili mo. Diba? Huwag kang mako-confuse. No? Huwag kang mako-confuse. You are anointed. God is developing you inside the cave. Lahat ng mga problemang pinagdadaanan natin, God is developing you there. Diba? Pinalalakas ka niya, kinocultivate ka niya mabuti. Pinalalabas na yung totoong ginto. Ginto! Hallelujah. Amen? Praise the Lord. Ang tao, mga kapatid, ibigyan ko kayo ng isang fact tungkol sa tao. Ang tao, tumitingin yan sa'yo base sa pangangailangan nila sa'yo. Hello? Ang tao, tinitignan ka base sa pangangailangan nila sa'yo. So pag hindi ka napapansin ng tao, ibig sabihin, hindi ka nila kailangan ngayon. Pero pag napansin ka ng tao, ibig sabihin, may kailangan yan sa'yo. Tama?
Kaya huwag ka magtataka pag may biglang nag-message sa'yo, ang tagal hindi nag-message nito, nga nag-message ngayon. Ihanda mo na sarili mo, it's either mangungutang yan, or manghihiram ng gamit, or, di ba? Ganun talaga ang tao. Tayo mismo, tumitingin tayo sa Diyos base sa ating pangangailangan. The sad reality, ang tingin natin sa Diyos, genie. Tita Jean. Di ba? Pero let's correct ourselves tonight. Dapat ang tingin natin sa Diyos ay kabanal-banalan. Higit sa lahat ng bagay. Siya ang ating manlilikha, siya ang ating tagapagligtas. No? Wag mo, hindi yung pag nakikita mo, pagka narinig mong pangalan ng ating Panginoon, kasing! Di ba? Pag narinig mo pangalan ng Diyos, healing. Dalawang healing ang pumapasok sa isip mo. Yung isa healing, yung isa healing. Amen? So, baguhin na natin yan para mas lalo tayong tumatag sa Panginoon. Isipin niyo mga kapatid, pag ang tingin lang natin sa Diyos ay hiling at healing, pag hindi nangyari yung pinagpipray mong healing, tatalikod ka, masisiraan ka ng loob. Pag ang tingin natin sa Panginoon ay nagtagabigay ng healing, pag hindi na pagbigyan yung healing mo, magtatampo ka. Hindi ka na mag-isimba. First Sunday, okay pa. Second Sunday, medyo nakakaya na. Third Sunday, sobrang nakakaya na, wala na akong mukhang may harap. Fourth Sunday, ayaw mo na. Amen? Kahit anong encouragement ang gawin sa'yo ng kapatid mo, ayaw mo nang makinig. Ayaw mo na silang harapin kasi wala na eh. Kasi yun ang tingin mo sa Panginoon eh. Amen po ba? Dapat may kabuluhan. In conclusion, drop the weights so you can run with significance. Alisin na natin yung mga kabigatan na dala-dala natin. Ano yung mga kabigatan na yon? Pressure sa mundo. Kasi kailangan may mapatunayan ka. Kasi kailangan makilala ka. Kasi kailangan mapansin ka. Alisin na natin lahat yan. Para mas magaan ang takbo natin at para mas may kabuluhan yung pagtakbo natin, tumingin lang tayo sa Panginoon. No? Go out of your strongholds. No? Alam mo si David, 'di ba? Sabi niya yung binasa natin kanina. Sabi nung isang prophet, sabi niya, "Do not stay in the stronghold." No? Go into the land of Judah. Alam ng Diyos na nasaktan ka. Alam ng Diyos na nagkakaproblema ka. Alam ng Diyos na mabigat yung pinagdaanan mo, but don't stay there. Amen? Yung mga circumstances sa buhay, yung cave, binibisita lang yan, hindi tinitirhan. Tama? Kung may pinagdaanan tayo, move on. Diba? Let us release the baton. Amen? Hallelujah. Sabi mo sa katabi mo, God. Sabi mo sa katabi mo ulit, dapat yung may malakas na palo. God's got you covered. Hallelujah. Sagot ka ng Diyos! Nandyan lang ang Panginoon. Ikaw lang talaga nakakalimot, ang Diyos hindi nakakalimot. Tayo lang ang nakakalimot. Mga kapatid, this is the last and we will close. You are running to something. Tama? Ito, tinanong ko sa asawa ko, alam mo ba, totoo ba, gaano ka totoo na ang pera ay nagbabago ng tao? Sino dito naniniwala that money can change people? O money can change a person? Alam mo, pinabulaan ako sa kanya yun. Sabi ko, money cannot change a person dahil money doesn't have any feelings, emotions, or mind. Okay? Here's the thing. Money just magnifies the real character
that you have. Bakit? If you are generous, kahit nung wala ka pang pera, pag nagkapera ka, mas lalo ka magiging generous. Si Monica, napaka-generous niyan. Partida, wala pang pera yan. Pag nagkapera yan, mas lalo magiging generous yan. Sabihin ng iba, nagbago na siya, oh. Hindi. Kung ikaw ay madamot nung wala ka pang pera, pag nagkapera ka, mas lalo ka magiging madamot. Money just magnifies the real character of a person. Amen? So if you are running to this life, di ba? So if you are running to this life with significant, mga kapatid, dapat ma-magnify ang Diyos sa ating mga puso. Amen? Dapat ang nakikita sa atin is the Lord Jesus Christ. The Lord must be magnified in us in the name of Jesus. Hallelujah. And everybody stand up. Hallelujah. Lord, thank you for this night na pinagkaloob nyo sa amin. Thank you for this reminder that we should run towards you, God, na huwag kaming mapagod at kami ay kumilos ng naaayon sa inyo at na may kabuluhan. Nang sa gayon, kami ay magkaroon ng katagumpayan. Nawa ang aming lahat na narinig ngayong gabi ay tumimo sa aming mga puso at maisagawa namin ito sa aming mga buhay. Ito po ang aming salmo at dalangin sa pangalan ni Jesus at ang lahat ay magsabi ng Amen and Amen.